Ang isang magulang ay handang gawin ng lahat para sa anak, kahit kapalit nito ay unti-unting pagkaubos niya. Ikaw, ano ang hindi mo makakalimutang ginawa sa'yo ng magulang mo? Kapag sinabi ang salitang ama, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Ano ang unang naaalala mo? Kapag sinabi bang ama ay tanging kabutihan lamang ang sumisiksik sa isip mo, sa alaala mo, para sa lahat ng mga nakabuo ng maraming alaala sa kanilang ama, ano ang pinaka-paborito mo? Ano yung paulit-ulit mong binabalikan at nagdadala ng ngiti sa'yo? Ano naman ngayon yung pinakamasakit na alaala na meron ka sa kanya? Yung alaala na kapag binabalikan mo, gusto mo na kaagad takbuhan. Yung tipong parang isang libro na kakasimula pa lang, basahin ay gusto mo nang isara dahil masyadong masakit ang dala nito sa'yo. Sa kwento natin ngayong araw ay makikilala nyo si Alina at ang kanyang ama. Pinaghalong saya at sakit ang ihahatid nila sa atin base sa kanilang mga alaala. Ano nga ba ang mas nangingibabaw dito? Ang sakit o ang saya? Kilalanin natin ang bibidang mag-ama sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, bagsak na ang aking katawan. Pagod na ang aking utak na kanina pang pinoproseso ang mga pinagsasasabi ng boss ko sa akin. Puyat pa ako ng ilang gabi na dahil sa kakaayos at paghahanda ng 3 reports na lahat ay inayawan. Tahimik kong inayos ang gamit ko at binibilang na lamang ang ilang minuto bago ako makalabas ng tuluyan sa opisina na yon. Lutang na ako noon at ni isa sa mga dumaraang katrabaho ko ay hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi sa akin. Nang makaayos na ako at handa nang lumabas ay saka naman ako pinatawag muli ng boss ko. Ang boss ko na kung hindi lang dahil sa kailangan ko ng trabaho na may maayos na pasahod ay baka matagal ko na itong binastos at iniwan. Pero kailangan kong magtiis dahil hindi lahat ay pinapalad na magkaroon ng trabaho na tulad ko. Ayos naman ang trabaho. Kaya ko naman. Lahat naman ng inaral ko sa kolehiyo ay ina-apply ko sa trabaho ko sa ngayon. Yung boss ko lang talaga ang malaking balakid para mahalin ko ng buo ang trabaho ko. Pinapasok ako nito sa kanyang opisina. Nakasimangot na ito at alam kong nakulangan pa ito sa sermon at pagpapahiya sa akin kanina sa aming meeting. Mukhang balak muling dagdagan at hinahanda ko na ang sarili ko. Nakatingin din ang ibang mga katrabaho ko noon na handa nang umalis pero kunwari ay may ginagawa pa para lang makiusyoso kung ano ang gagawin sa akin ng boss namin. Pinaupo ko nito nang makita niyang nakatayo na ako sa harapan niya at tulad ng inaasahan ay sinermonan ako nito at mas pinalakas pa lalo ang boses para marahil marinig ng ibang mga empleyado roon. Tinanggap ko na lang lahat ng mura at masasakit na salita at syempre ang matinis na tinig nito na dumudurog sa eardrum ko sa loob ng maraming taon. Tango na lang ako ng tango habang nakatingin sa sahig o sa sapatos ko. Alam kong matatapos din itong magsalita kapag naubusan na ng laway niya. Kapag natuyuan na ng bibig at naglabas na ng tubig sa kanyang tukador. Alam kong titigil din ito. Senyales na tapos na siya sa akin. Minwestra na niya ang kanyang kanang kamay para palabasin ako dahil tapos na siya sa kanyang sasabihin. Tumango ako at hindi na nagsalita pa. Nagmamadali akong tumungo sa aking cubicle at kinuha ang aking bag. Hindi na ako nagpaalam pa sa ibang kasamahan ko roon at dali-daling
lumabas sa opisina. Kailangan ko nang makapunta sa dapat kong puntahan. Kailangan ko na siyang puntahan. Marami akong sasabihin sa kanya. Marami akong isusumbong. Kailangan ko nang puntahan ang tatay ko. Pinara ko ang pinakaunang taxi na dumaan sa harapan ko at sinabi kung saan ako dadalhin. Tumango lang ang driver at makalipas ang halos 1 oras ay nakarating na rin ako doon. Nagbayad na ako at saka bumaba ng taxi. Mabuti na lamang at summer, matagal pa bago makababa ang araw. Naglakad na ako ng may kabilisan papunta kay tatay. Kating-kati na akong sabihin sa kanya ang mga nangyari sa akin. Hindi lang sa araw na yon kundi sa buong linggo. Sasabihin ko sa kanya kung ilang kape ang nainom ko para manatiling gising sa magdamag habang pinagpupuyatan ng ilang reports at proyekto na sa huli ay mapupunta rin sa basurahan. Gusto kong sabihin sa kanya na nakaubos ako ng 8 rolyo ng tissue kakaiyak dahil sa hindi ko na alam ang gagawin at nawawala na ako sa sarili kong konsepto habang iniisip kong makakahabol pa ako sa aking mga ginagawa. Hindi ko na siguro sasabihin sa kanya na ilang beses akong nagpalipas ng gutom para matapos lang ang trabaho ko. Malamang ay mag-aalala yon. Ayoko nakikitang nag-aalala ang tatay ko, ayaw na ayaw ko. Mga ilang minutong lakaran bago ako nakarating sa kanya. Medyo hingal pa rin dahil minamadali ko ang paglalakad dahil sabi ko nga sa inyo, marami akong sasabihin sa kanya. Nang makarating na ako at kaharap na siya, ay saka ko binuksan ang aking bag at nilabas doon ang nalukot na yosi. Yung paborito niya. Sisindihan ko yun para sa kanya. Ganon kasi yun eh. Kapag magkukwento ako sa kanya, kapag magsusumbong ako sa kanya, kailangang nakayosi muna siya. Pantanggal stress at yon ang inabot ko sa kanya nung araw na yon. Inabot ko kahit alam kong wala namang kamay na kukuha. Inabot ko yon kahit na imahinasyon na lamang ang pinapagana ko ng mga oras na yon. Imahinasyon na pwede ko pa siyang makausap at makaharap. Ang yosi na aking hawak ay inabot ko. Inabot sa kanyang nicho. Hinayaan na umusok yon nang umusok sa tulong ng maalinsangang hangin. Nang makita ko papadudot na ayos na ang baga ng yosi na yon ay sinimulan ko nang magkwento. O mas magandang sabihing nagsumbong. Nagsumbong ako sa kanya kahit alam kong hindi naman niya maririnig at hindi siya makakasagot o makakaganti sa taong dahilan kung bakit ako nagsusumbong. Yun na kasi ang nakaugalian ko mula pagkabata. Ang magsumbong sa kanya kapag pakiramdam ko, kalaban ko ang buong mundo. Sumbungan ko sa lahat ang tatay ko. At kahit wala na siya sa mundong ito, patuloy ko pa rin itong gagawin. Dahil bukod sa ito ang nakasanayan ko, alam kong sa kanya lang ako pwedeng makatakbo. Ako si Alina at ito ang kwento namin ng tatay ko. Tay! Tay! Oh, yung nguso mo na naman kasing haba na ng ilong ni Pinocchio. Huwag mo po akong binibiro, tay. Hindi maganda yung araw ko. Aba, ang sungit ah. Akala mo babaeng dinadatan ako magsungit. Ano po? Wala. Ano ba yun at nagkakandahaban na naman yung nguso mo ha? Eh kasi naman tay, si Bentot, dinaya na naman ako sa text. Oh, bakit na naman ba? Ano bang ginawa niya? Eh kasi tay, yung text niya, kaya pala ako laging talo, pinagdidikit niya yung magkakamukhang text niya. Kaya pala laging sa kanya yung lumalabas. Kundi lang natuyo yung kanin na pinandikit niya. Tapos kumalas yung pagkakadikit ng 2 text niya, hindi ko malalaman, dinadaya pala niya ako. Oh, anong ginawa mo? Di umuwi ako para isumbong sa inyo. Ang hina naman ng tatay. Di ba matapang ka naman? Bakit di mo nalang kinuha sa kanya yung mga napatalo mong text dahil sa kadayaan niya? Ikaw naman yung tama.
Hindi ko na ginawa yun kasi nga po nagalit na ako. Kaya sabi ko, isusumbong ko na lang siya sa inyo kasi mali nga po yung ginawa niya. Pwede mo naman kasi makuha yun. Mukhang ibabalik naman niya Basta kausapin mo lang. Ay hindi, Tay. Kailangan ikaw ang kumuha para matuto siya at saka para matakot siya. Lagi mo na lang ako hinaharap sa mga nakakaaway mong kalaro. Mamaya niyan, lahat sila matakot na sa akin. Maganda nga yun, Tay. Para hindi na nila ako aapihin tsaka dadayain. Sige na, Tay. Alin na po kayo. Oh, teka. Kailangan ko pang hintayin matapos tong sinaing. Mamaya na po yan, Tay. Tara na po. Sige. Papabayaan ko tong sinaing hanggang masunog. Ikaw ang uubos. Payag ka. Siyempre, hindi po. Ayoko po kaya ng sunog na kanin. Ayun naman pala pumunta ka muna ng banyo at maligo ka? Amoy kanal ka na naman bata ka. Si tatay naman Maligo ka muna doon habang hinihintay ko matapos ng kanin. Mag-iossi muna ako. At pagkatapos po niyan, puntahan na po natin si Bentot, ha? Opo, mahal na prinsesa. Yay! Maliit o malaking bagay ay sinusumbong ko lahat sa aking tatay. Kahit na anong klase pa yan. Pati nga pagkakapatid ko sa ugat ng matandang puno sa aming eskwelahan ay isusumbong ko pa sa kanya. Wala akong pinapalampas at lahat yon ay pinakikinggan niya habang nagyoyosi. Nakasanayan ko na lang kasi ang ganito, Papa Dudut. Sa kanya ko lang naman nasasabi ang lahat. Bukod sa pagiging ama ay siya rin ang tinuturing kong best friend at higit sa lahat ay isang ina. Wala akong nakagisnang ina dahil namatay ang nanay ko 1 linggo matapos akong ipanganak. Si tatay ang nagpalaki at bumuhay sa akin. Kaming dalawa lang sa mundo kaya sa kanya lang ako lumalapit sa mga panahong masaya ako, sa mga panahong malungkot ako, o sa mga panahong may nakasakit sa akin at nakasamaan ko ng loob. Sa kanya ko yon malayang nasasabi. Kami lang ang magkasangga. Walang nangahas na mambuli sa akin ng mga kalaro ko noon dahil oras na gawin nila yon ay agad kong isusumbong ito kay tatay. Pupuntahan naman niya ang mga batang yon at pagsasabihan. Pero bukod sa pagsusumbong, syempre may isa pa akong paboritong sinasabi kay tatay at yon ay ang mga pangarap ko sa buhay. Bata pa lamang ako, Papa Dudut, ay marami na akong nilista sa mga bala kong gawin pagtanda ko. Mga pangarap ko na hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa kanya. Alam mo, tatay, paglaki ko, bibili po ako ng malaking bahay. 4 na palapag, yung parang kina Ate Nenet. Ganong kalaki, o kaya mas malaki pa doon, tay. Nako, anak, mahal yun. Baka maubos ang pera mo. Hindi ako mauubusan ng pera, tay. Kasi magkakaroon ako ng magandang trabaho at doon po ako kukuha ng pambayad ko sa gagawa ng bahay natin. Isasama mo rin Yung parang kina Ate Nenet, ganong kalaki o kaya mas malaki pa doon, tay. Nako, anak, mahal yun. Baka maubos ang pera mo. Hindi ako mauubusan ng pera, tay. Kasi magkakaroon ako ng magandang trabaho at doon po ako kukuha ng pambayad ko sa gagawa ng bahay natin. Isasama mo rin ako sa bahay na ipapagawa mo? Aba, oo naman, tay. Kaya nga malaking bahay papagawa ko para kasya tayo Paano yan kapag nakapag-asawa ka na? At may mga anak ka na? Di hindi na ako pwede dun. Di na tayo magkakasya. Pagkakasyahin natin, tay. Kung hindi kaya ng 4 na palapag, di gagawin nating 5 o kaya 6, ganun. Naku, ang taas naman ng bahay na gagawin mo, nak. Aabot na yun sa langit, Para nga po magkasya tayo, di ba? Hindi pwedeng hindi ka kasama sa bahay na ipapagawa ko. Forever kaya tayo magkakasama kahit na may bago na akong pamilya. Ganyan. Paano kung ayaw ko ng mapapangasawa mo? Di ayaw ko rin sa kanya. Hindi naman pwedeng hindi kanya gusto. Kailangan gusto kanya. Kasi ako gusto kita, tatay. Nako, matagal pa namang mangyayari yun, nak.
Pero kung sakali, paghandaan mo na lang yon kasi magkakaiba ang mga tao. Hindi lahat gusto ako. Hindi, Tay. Hahanap ako ng mapapangasawa na gusto ka rin at saka mamahalin ka rin katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Yun po yung importante. Nakakataba naman ang puso yan, nak. Siyempre, Tay. Ikaw ang forever ko eh. Lagi tayo dapat magkasama, di ba? Hindi maghihiwalay. Magkasangga tayo eh, di ba? Pero anak, tandaan mo, hindi habang buhay, nandito ako sa mundo. Hindi pwede yan, Tay. Dapat lagi tayong magkasama. Kung asan ka, sasama ako. Kahit nasa ibang mundo pa yan, Tay. Hindi pwede yon, anak. Alam ko mauuna akong umalis sa mundong ito. At ikaw dito ka lang. Gagawa ka ng bagong pamilya. Hindi, Tay. Ayoko. Magiging magkasama tayo habang buhay. Paglaki mo, maiintindihan mo mga sinasabi ko sa'yo. Sa ngayon, matulog ka na. Maaga pa ang pasok mo bukas. Tatay? Kung talagang aalis na kayo sa mundo, pwedeng magpaalam po kayo sa akin para naman po hindi ako mabigla. Magpapaalam ako. Magpapaalam. Kapag binabalikan ko ang naging usapan naming iyon ni tatay noong bata pa ako, para akong nadudurog. Tinupad pa rin naman niya ang pangako niyang magpapaalam kapag aalis na siya sa mundo. Yun nga lang, hindi ko yun masyadong pinakinggan. Dahil minsan sa pagiging pabaya ko sa kanya, nakakalimutan ko nang may ganito pala kaming usapan. Saka ko lang ito naaalala nung talagang wala na siya sa mundong ito. At sa mga susunod na parte ng kwento ko, sasabihin ko yon sa inyo. Masyado akong naging madamot pagdating sa tatay ko. Dahil nga nasanay ako na kaming dalawa lang sa mundong ito, ang magkasama ay hindi ako komportable sa ideya na may makikihati pa. Partikular, ang isang babae na alam kong posibleng pumalit sa posisyon ni nanay sa kanya at maging dahilan para mabawasan ang oras at atensyon niya sa akin. Kaya naman bawat babaeng dumarating sa buhay niya, yung mga babaeng nagpapakita ng atensyon sa kanya, lahat yon inaayawan ko at pasimpleng sinisiraan sa kanya. Minsan ako rin po ang gumagawa ng paraan para hindi na sila makapag-usap o kaya ay ipaparamdam ko na lang mismo sa babaeng yon na hindi ko siya gusto sa tatay ko. Minsan pa nga ay sisiraan ko si tatay sa mga babae na yon, pero mas madalas ay sinisiraan ko ang mga babaeng yon kay tatay. Basta kung saan mas madaling mapaghiwalay sila ay ganon ang gagawin ko. Tatay? Ano yun? Saan kayo pupunta? Dyan lang sa labas. Ano pong gagawin nyo? Bibili lang ng kape. Bibili lang kayo ng kape pero nakaporma pa kayo ah. May dadaanan din ako pagkatapos ko bumili ng kape. Ano po yun? Basta, dyan lang din sa malapit. Diyan lang din sa malapit? Bakit kailangan magsuot pa kayo ng sapatos at saka magpabango? Para naman disente ako, anak, at saka... May kipagkita po kayo dun kay Rachel, no? Tita, Rachel, anak. Hindi ko naman siya kamag-anak eh. Bakit ko po siya tatawaging tita? Anak, respeto lang. Hindi ba tinuro yan sa school ninyo? Opo, pero tay... Ayaw mo na naman kay Rachel. Kasi tay, hindi naman siya maganda eh. Bakit mo naman nasabing hindi siya maganda? Di ba nga nakwento niya na... Lagi siyang nananalo sa mga beauty contest nung kabataan niya? Dati yon nung bata siya. Maganda pa rin naman siya ngayon kahit nagkaedad na. Hindi kaya tay, marami na siyang guhit-guhit dito sa noo niya at sa mata niya. Masyado ka namang mapanglait, anak. Hindi po ako nanlalait. Nagsasabi lang po ako nung nakikita ko sa kanya. Pero negative ba nakikita mo sa kanya lagi? Sa totoo lang, lahat ng babaeng lumalapit sa akin, pinipintasan mo eh. Hindi naman, tay. Talaga? Hindi? Anong sabi mo kay Rose? Malaki ang ilong. Kay Mary? Mabaho yung pabango. Amoy patay. Kay Lily?
balik ko po yung mata. Hindi po pantay tumingin sa inyo, di ba? Oh, kita mo na? Kasi yun naman po yung totoo. Pero anak, mali yun. Oo na nga po. Sige na nga, mali na nga po ako. Oh, kung tanggap mong mali ka, bakit ka nakasimangot dyan? Kasi parang mas kinakampihan nyo pa yung mga babaeng yun eh. Hindi sa kinakampihan ko sila. Doon lang ako sa tama. O siya, mauna na ako. Huwag ka nalalabas ha? Andyan na lahat na kailangan mo. Opo. Babalik din ako agad. Hindi rin nag-work out ang panliligaw ni tatay kay Aling Rachel at may kinalaman ako doon. Medyo masama ang ginawa ko kasi nung minsang dumalaw si Aling Rachel sa bahay at bumili ng merienda si tatay, ay nagsinungaling ako at sinabing may nililigawan ding iba si tatay mula sa kabilang barangay. At sinabi kong wag niya itong sasabihin kay tatay dahil malilintikan ako. Nakita ko na sumama ang itsura ni Aling Rachel. Patunay papadudot na naniwala ito sa mga sinabi ko. Buong magdamag ay hindi halos nagsasalita si Aling Rachel at alam kong nakakahalata si tatay na may mali. Halos hindi tignan ni Aling Rachel si tatay sa sama ng loob, habang ako naman ay napapangiti sa sulok habang kumakain ng pandesal na binili ni tatay. Ang balak sana ay doon matutulog si Aling Rachel dahil may dala-dala pa itong mga damit na magagamit niya sa loob ng 2 araw. Pero nagsinungaling siya at sinabing masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niyang umuwi sa kanila para hindi kami mahawang mag-ama. Sinubukan siyang pigilan ni tatay pero tumanggi ito at sinabing mas gusto niyang sa bahay na lang magpagaling dahil ayaw niyang makaabala. Litong-lito si tatay noon papadudot kung bakit ganon ang naging asta ni Aling Rachel samantalang ang sweet pa nito bago lumabas si tatay para bumili ng merienda. Mula noon ay hindi ko na nakita pa si Aling Rachel. Hindi na ito dumalaw pa sa bahay at hindi na rin nagkwento pa si tatay tungkol sa kanya. Pansin ko ang kakaibang lungkot kay tatay ng ilang araw mula noong hindi na nagparamdam pa si Aling Rachel. Kahit papaano ay naaawa ako rito. Pero kasi hindi naman sila bagay na dalawa. Hindi sila pwedeng magkasama at maging mag-asawa. Si tatay ay kay nanay lamang. Si tatay ay para sa akin lang. Matapos ni Aling Rachel ay may panibagong babae na nakilala si tatay. At ito ay ang balikbayan na kapatid ng aming kapitbahay na itago na lang natin siya sa pangalang Kathy. Halos wala akong maipintas dito dahil maganda siya. Siya ang pinakamaganda sa lahat ng niligawan ni tatay. Araw-araw, sumisilip ako sa bahay nito at naghahanap ng maipipintas. Kung hindi ko siya masiraan sa kanyang pisikal na anyo, baka sakaling sa ugali nito sa bahay, pero wala pa rin eh. Malinis ito sa bahay at magaling pang magluto dahil nagbibigay ito ng pagkain sa amin tuwing hapon. Balita ko rin sa kanyang kapatid na babait daw ito at maraming tinutulungang charity. Mukhang walang pag-asa na maitaboy ko si tatay dito. Kaya naman ako na ang gumawa ng paraan papadudot para siraan si tatay sa kanya. Gagawa ako ng paraan para siya na lang ang ma-turn off kay tatay at kusang lumayo. Nung minsang nasa bahay si Ate Kathy ay dumaan lang para mag-abot ng pagkain. Nagkataong pumasada ang tatay kaya naman hindi sila nagpang-abot. Aalis na sana siya noon nung sinabi ko na pwede bang samahan muna niya ako kasi natatakot ako. Pumayag naman siya. Palibhasa ay mahilig siya sa mga bata. Preschool teacher kasi siya noong nasa ibang bansa siya. At noong natapos na ang kontrata niya, ay minabuti niyang ituloy na lang muli ang buhay niya dito sa Pilipinas. Dahil may naipon na siya at magnenegosyo na lang daw siya kasama ang kapatid niya. Akala ko noon may pag-asa pang umalis ito at hindi matuloy yung namamagitan sa kanila ni tatay. Pero mukhang malabo na nga. Kaya naman noong nakasungkab ako ng tsansa,
para siya na mismo ang lumayo kay tatay ay kinuha ko na. Ang sabi ko noon sa kanya na si tatay ay mapaglaro yan sa relasyon. Marami itong babaeng iniwan at hindi sineryoso. Nakikinig naman si Aling Cathy pero hindi ko alam kung maniniwala kaya siya. Ang dami-dami ko pang sinabing kasinungalingan para masiraan si tatay. Tango lang siya ng tango at noong matapos ako ay nagpaalam na ito. Hinatid ko pa siya sa may pintuan at nung isasara ko na ay niyakap ako ng mahigpit at saka ngumiti at nagpaalam. Na-weirduhan ako noon sa inakto niya. Ito ang unang beses na may gumawa nun sa akin sa lahat ng mga babaeng nakamabutihan ni tatay. Kinagabihan ay dumating si tatay at base sa pagbalibag niya ng pintuan ay alam kong galit ito pero hindi ko alam kung bakit. Iniisip ko noon na baka may nangyari sa pagpasada niya na hindi maganda kaya pinagtimpla ko ito ng kape tulad ng dati. Yung kasi ang nagpapakalma sa kanya bukod sa yosi. Pero bago ko pa man maiabot sa kanya ang kape ay galit na galit itong tinanong kung ano ang mga pinagsasasabi kong kasinungalingan kay Aling Cathy. Nagulat ako. Nagsumbong pala ito kay tatay kahit na sinabi ko sa kanya na huwag niyang sasabihin at sekreto lang naming dalawa yon. Napakasinungaling pala niyang babae. Sa loob-loob ko ay nagngingit-ngit ako sa galit kay Cathy. Mangiyak-ngiyak ako noon dahil tila mas kinakampihan niya ang babaeng ito kesa sa akin at bigla ay naisip ko na balang araw wala na ang atensyon ni tatay sa akin kapag sila ang nagkatuluyan. Kapag naging sila at magkaroon pa sila ng anak ay baliwala na ako sa kanya. Sa ganitong pag-iisip ay napaiyak na ako. At bago pa matapos ang kakasermo ni tatay ay tumakbo na ako papadudod sa aking kwarto at doon ay umiyak ng umiyak. Hindi niya ako sinundan kaagad. Pinalipas niyang 2 oras bago ito kumatok at pumasok sa kwarto para kausapin ako. Sa pagkakataong yon ay kalmado na siya at handa nang pakinggan kung ano man ang dahilan ko kung bakit ko ginawa yon. Anak, bakit? Ano pong bakit? Bakit mo naman ako siniraan kay Cathy? Hindi naman po kita siniraan. Nagsisinungaling lang siya. Hindi ito ang unang beses na ginawa mo yon. Tahimik lang ako. Pero halos lahat ng babaeng nakakamabutihan ko, ganun ang ginagawa mo. Hindi naman po. Anong hindi? Ganun ang ginagawa mo. Kung di mo sisiraan yung babae sa akin, ako naman ang sisiraan mo sa kanila. Akala mo ba hindi ko alam yun? Tahimik lang ako pero alam ko. Bakit? Nagsumbong po ba sa'yo silang lahat? Oo. Hindi ko lang sinasabi sa'yo pero lahat ng mga sinasabi mo nakakarating sa akin. Hindi lang ako umiimik. Eh bakit ngayon kay Aling Cathy galit na galit kayo sa akin? Bakit hindi na lang kayo tumahimik katulad ng ginagawa niyo dati? Kasi sobra na. Gustong-gusto niyo po siya? Gustong-gusto mo po ba siya, Tay? Kapag sinabi ko bang oo, magagalit ka? Hindi ko alam. Oo. Gusto ko siya. Sige po. Masama ang loob mo eh. Hindi po. Kilala kita. Alam ko masama ang loob mo. Ayaw mo ba kay Cathy? Giliw na giliw siya sa'yo. Ang dami niyang pinapaabot ng mga candy at tsokolate sa'yo. Mabait siya at maganda. Bakit ayaw mo sa kanya? Basta po. Alina, si tatay lang to. Magsabi ka na at makikinig ako. Hindi ba lahat naman sinasabi mo sa akin? Di ba yun ang usapan? Basta nga po! Alina... Nagsiselos po ako! Bakit ka nagsiselos? Kasi, pag nagkatuluyan kayo, hindi nyo na ako mahal. Hindi ko na kayo masusumbungan kasi hati na po laging atensyon nyo. Tsaka baka po, sa kanya lang po kayo makikinig. Anak... Tapos, kapag nagkaanak kayo, mas lalong hindi nyo na po ako mamahalin kasi pamilya na kayo eh. Tapos,
Tapos ako mag-isa na lang. Bakit mo naman naisip yan? Hindi yan mangyayari. Sinasabi niyo lang yan, Tay. Pero magagaya rin po kayo dun sa mga tatay nung kalaro ko. Nung nakapag-asawa na ulit, pinabayaan na po yung mga anak nila. Hindi ako gagaya sa kanila. Sinasabi niyo lang yan, Tay. Sinasabi ko ito dahil yun ang totoo. Anak kita. Buhay kita. Ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. At alam ng lahat yan. Pero kapag tumagal, si Aling Cathy na. Kahit ilang Cathy pa ang dumating sa buhay ko, ikaw lang ang babaeng nangunguna lagi sa listahan ko. Anak kita. Ikaw ang lahat-lahat sa akin. Promise, Tay? Baka nga ikaw pang mang-iwan sa akin kapag matandang-matanda na ako eh. Kapag mahina ng pandinig ko. Hindi po yun mangyayari. Oh, sinasabi mo lang yan. Ginagaya niyo lang po sinasabi ko eh. Oo, tana. Hayaan mo. Mula ngayon, ikaw lang ang babae sa buhay ko. Ikaw at ang nanay mo. Talaga, Tay? Promise yan ah. Hindi ka maghahanap ng iba ah. Hindi na. Hindi na. Tinigil nga ni tatay ang namamagitan sa kanila ni Aling Cathy. Ginawa niya yon sa ikakapanatag ng loob ko. At alam ko na hindi madali ang ginawang desisyon na yon ni tatay. Ramdam ko na malungkot ito ng sobra. Pero sinusubukan niyang wag yun ipakita sa akin, pero ramdam na ramdam ko. Kahit na hindi niya sabihin. Ramdam ko sa pagkakatulala niya at dalas na pag-inom niya. Ibang naging epekto ni Aling Cathy sa kanya. Alam kong minahal niya ang babaeng yon, pero mas pinili niyang itigil ang meron sa kanila para hindi ako magdamdam. Doon ko talaga napatunayan, papadudot na ako ang priority ni tatay. At ako na lang ang babae sa buhay niya. Dahil after ni Aling Cathy ay never nang nagmahal pa si tatay ng ibang babae. Sa akin na lang umikot ang kanyang mundo. Kayod kalabaw si tatay at umi-extra pa sa ilang trabaho dahil kulang na ang pamamasada niyang kita. Wala nang tumungtong ako sa kolehiyo. Alam niyang malaki-laki na ang gastos para sa katuparan ng pangarap ko. At gagawin niya ang lahat, makamit ko lang yon. Laging puyat si tatay sa kakakwenta ng kakailanganin pa niyang pera para sa matrikula ko. Habang ako naman ay nagpakabisi na sa pag-aaral. Hindi ako sanay dati na hindi nakakasama ng matagal si tatay. Noong nagsimula pa lang ako sa kolehiyo ay panay ang bida ko sa mga nangyayari sa school noon. Tuwang-tuwa siyang nakikinig sa akin. Ang sabi niya, araw-araw ay kwentuhan ko raw siya sa lahat ng mga nangyayari. Kahit masaya o nakakainis ay sabihin ko sa kanya. Isumbong ko sa kanya kung may nangaapi sa akin para sugurin niya. Natatawa na lamang ako kasi parang bata pa rin ang turing niya sa akin. Gusto niya magsumbong pa rin ako at iniisip niya marahil ay marupok pa rin ako at pikunin. Ang sabi ko naman sa kanya ay huwag siyang mag-alala dahil kaya ko na ang sarili ko. Kukwentuhan ko na lang siya sa mga nangyayari sa akin sa school pero hindi na ako magsusumbong. Pero hindi nangyari yon. Dahil bawat araw na dumaan ay mas naging busy ako sa pag-aaral at sa mga bago kong nakilalang kaibigan. Nabawasan ang oras ko kasama si tatay at ang hindi ko alam at hindi napansin ay ang pagtatampo nito sa akin. Oh, anak. Aalis ka ulit. Yes po, tatay. Pero linggo ngayon, di ba? Walang pasok. Opo. Bakit aalis ka pa? Ayaw mo bang mapirmi muna dito sa bahay? May kailangan kasi akong gawin, tatay eh. Importante ba yan? Medyo po. Baka naman pwedeng kahit ngayong linggo lang dito ka muna sa bahay manatili.
Sa susunod na linggo na lang, Tay. Huwag ngayon. Bakit naman? Importante po kasi yung lakad ko ngayon eh. Ganun ba? Tungkol ba yan sa pag-aaral mo? Hindi naman po. Ano? Sa kaibigan ko po. Di ba yan pwedeng ipagpaliban muna, anak? Hindi po eh. Birthday niya kasi, imbitado ako. Nakakahiya naman kung di ako pupunta. Okay, sige anak. Pero bago ka umalis, baka gusto mong tumikim muna ng pansit na binili ko kanina kina Aling Marie. Ay hindi na po tatay, birthday nga po yung pupuntahan ko, di ba? Malamang may handa na ron. Ganon ba? Di ba itong pansit na to, paborito mo to nung bata ka pa. Tuwing birthday lang natin kung makabili ako ng ganito. Kasi yun ang tradisyon nating mag-ama. Mamaya na lang po tay pag uwi ko, titikman ko yung pansit. Aalis na po ako ha, kasi baka matraffic ako eh. Sige po tay, uwi ako agad, promise. Hindi na umiimik noon si tatay at dire-diretso na akong umalis sa bahay. Nagpakasaya ako sa birthday ng kaibigan ko na hindi ko na malaya ng oras. 10:00 na pala ng gabi, Papa Dudut. Nagpaalam na ako noon sa kaibigan ko at ang mga bisita niyang naging kaibigan ko na rin. At sinabing kailangan ko nang umuwi dahil nag-aabang na sa akin si tatay. Lakad takbo ang ginawa ko papunta sa paradahan. Hindi ko naman ma-text si tatay na pauwi na ako para hindi na ito mag-alala pa dahil wala naman siyang cellphone. Dati may cellphone siya pero noong nagkolehiyo na ako ay binenta na niya sa kakilala niya para may pandagdag sa pagbili ko ng gamit ko sa school. Nang makarating na ako sa paradahan ay nakita ko ang haba ng pila. Kinakabahan na ako noon dahil malamang aabutin pa ako ng 1 oras sa pila pa lamang at nangyari nga. 12:00 na ng hating gabi nang nakauwi ako. Dagdag pa ang traffic kaya inabot ako ng ganitong oras. Pagka-uwi ko ay nakita ko si tatay na natutulog sa sofa. Ginising ko ito para ipaalam na nandun ako. Pagkakita niya sa akin ay tumayo ito at papungay-pungay na nagpunta sa kusina para kumuha ng plato at tinidor. Agad-agad ay kinunan niya ako ng pansit na hindi pa nagalaw mula kaninang umalis ako at inabot yon sa akin. Kumain na raw muna ako bago matulog. Sabay na raw kami pero tumanggi ako at sinabing busog pa ako mula sa spaghetti at manok sa handaan. Tumango lamang siya at sinabing bukas na lang daw ako kumain. Tumango din ako at saka sinabing matutulog na ako dahil maaga pa ang klase ko bukas. Ngumiti ito at saka inayos ang pansit at nilagay sa ref. Tuloy-tuloy ako sa kwarto at saka nagayos ng pantulog habang si tatay naman ay narinig kong pumasok na rin sa kanyang kwarto para ituloy ang tulog na naantala. Nang makahiga na ako at nakapikit na at bigla akong naalala, kaya pala may pansit dahil birthday din ni tatay sa ngayon. Unti-unti ay nawawala na ako ng oras kay tatay. Panay school at kaibigan ang inatupag ko. Masyado akong nagpakalulong sa buhay kolehiyo na hindi ko na namamalayan na lumalayo na ang loob ko sa kanya. Habang siya naman ay panay ang pag-intindi. Hindi man nakatapak sa kolehiyo si tatay ay naiintindihan niyang mahirap ang ginagawa ko. Kaya kung sakali mang hindi na namin nagagawa ang mga nagagawa namin dati, kung sakali mang hindi na kami nakakapagkwentuhan at kung sakali mang lagi na lang akong nasa kwarto kapag nasa bahay na ako, ay okay lang sa kanya. Parte raw yon ng pagdadalaga ko. Hindi na ako bata na puro laruan lang at si tatay ang buhay ko. Dalaga na raw ako at marami ng pagbabago at naiintindihan niya kung ganon. Masyado kong in-enjoy ang pagbibigay ng kalayaan sa akin ni tatay. Masyado kong in-enjoy ang pagiging maunawain nito na tipong umuuwi na lamang ako sa bahay para matulog at maligo. Halos hindi na rin ako kumakain doon dahil panay ang punta ko sa gimikan na kung saan ay nandoon ang mga kaibigan ko. Natuto na rin akong uminom at magyosi.
At natuto na rin akong baliwalain ang tatay ko. Good morning, Tay. Gandang umaga, anak. O, kain ka. Mukhang nasamid kayo sa kinakain niyang pandesal, ah. Oo nga eh. Hindi na po ako kakain, Tay. Late na kasi. Maaga pa naman at nakita ko sa labas na wala namang traffic. Sige naman na oh. Hindi na, Tay. Huwag na po makulit. Sa school na lang ako kakain. May 1 hour break naman ako bago yung susunod na klase. Ipagbabaon na lang kita nitong pandesal at mayonnaise. May juice din ako dyan na binigay ng pasahero ko kahapon. Niref ko para lumamig. Sandali lang. Bihira naman si tatay, oh. Hindi na ako elementary. Okay na po. Huwag niyo na ako ipagbaon. Kayo na lang uminom ng juice. Kapag dalaga na ako, oh. Tatawanan lang ako sa school kapag nakita nilang may hawak pa akong ganyan. Lalo na yung pandesal tsaka mayonnaise. Di kumain ka sa hindi nakikita ng tao. Maraming tao sa school, Tay. Walang lugar na makakain ko yan ng palihim. Di kainin mo na lang sa jeep. Di na, Tay. Masyadong makalat. Di... Tay, wag na pong makulit. Sa inyo na lang po yan. Alis na ako, ha? Malilit na ako. Bye, Tay! Alina... Masyado akong naging manhid sa pagpaparamdam ni tatay na nami-miss na niya ako. Na gusto niyang makabanding muli ako tulad ng dati. Halos hindi ko na nga napansin ang pagpayat nito ng sobra. Hindi ko na siya magawang tingnan pa kapag nasa bahay panayang tutok ko sa aking cellphone. Hindi ko na siya nahaharap pa. Hindi ko napapansin na halos lumuwa ng kanyang ribs dahil sa kapayatan. Pati ang dalas ng pag-ubo nito ay parang wala na rin sa akin. Parang nabingi na ako sa mga naririnig ko sa kanyang mali. Hindi ko na nga rin maalala kung kailan ang huling beses na tinignan ko siya sa mga mata niya at hinawakan ang kamay niya. Hindi ko na maalala. Mas nagagawa ko pang yakapin ng mga kaibigan ko kesa sa kanya. Mas madalas ko pang marinig ang boses ng mga kakilala ko kesa sa kanya. Naging malawak masyado ang mundo ko at naligaw si tatay dito. Kahit gaano kalawak ang mundong nabuo ko, pero parang si tatay ay walang espasyo para dito. Bukod sa kawalan ng oras kay tatay ay nagawa ko na rin siyang ikahiya sa mga kakilala ko. Lalong-lalo na sa mga sosyal kong kaibigan. May mga kaya kasi ang mga kaibigan ko at nahihiya ko na sabihin na namamasada ng jeep ang tatay ko at nagme-mekaniko kapag may oras. Sabi ko sa kanila ay nasa ibang bansa ang tatay ko at nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Naniniwala naman sila. Nagsisinungaling ako sa buhay ko kaya nga hindi ko rin sila magawang ma-invite sa bahay dahil nahihiya ako na isang palapag lang ang tinitirhan namin ni tatay at malapit pa sa squatters area. Maraming daga sa paligid at ipis kung saan-saan. Kapag tag-ulan, malakas ang tagas ng bubungan. Mabaho din ang paligid dahil sa hindi malinis-linis na kanal. Ang sinasabi ko na lang sa mga kaibigan ko, kaya hindi ko sila napapapunta sa bahay ay dahil malayo. At ang dagdag ko pa ay nasa kondo ako nakatira kasama ang aking yaya. Hanggat kaya kong ilihim, ay ililihim ko ang lahat sa mga nakakakilala sa akin sa kolehiyo. Hindi ako papayag na malaman nila ang totoong buhay ko. Nakakahiya lalo na sa parte ng tatay ko. Noong bata ako ay proud ako sa tatay ko. Madalas kong ibida sa mga kaklase ko na magaling na jeepney driver ang tatay ko. Tuwang-tuwa si tatay kapag naririnig niyang pinupuri ko siya sa harapan ng mga kaklase ko. Alam kong inaabangan niyang gawin ko yon ngayon. Base sa mga paminsan-minsan niyang parinig na imbitahan ko ang mga kaklase ko para maturuan niya tungkol sa jeep. Nagdadahilan ako at sinasabing busy ang mga kaklase ko. Minsan, natatanong din niya kung nasasabi ko ba sa mga bago kong kakilala kung ano ang trabaho niya. Magsisinungaling ako at sasabihin kong oo.
Ayaw kong masaktan ang damdamin niya, kaya gano'n ang ginagawa ko. Pero kung alam lang niya ang katotohanan, malamang ay madudurog ito. Tatay, anong ginagawa mo rito? Sinubukan ko lang puntahan tong paaralan mo. Ang ganda pala. At ang lalaki ng building sa loob Tay, di ba? Di ba dapat mamamasada ka ngayon? Tika nga, dito tayo sa gilid. Nakipagpalit ako ng araw ng pamamasada kay Manolo. Sabi ko, sa Sabado na ako. Bakit naman po? Kasi anak, birthday mo ngayon. Ano naman po kung birthday ko? Di ba? Di ba anak, kapag birthday mo namamasyal tayo? Tay, napasyalan na ata natin lahat dito sa lugar natin Ayoko nang umulit-ulit sa mga yun, sayang ang oras. Pwede namang pumunta tayo sa Luneta. Hindi ba gusto mo ron dati? Tay, hindi na ako bata. Hindi naman pambata lang ang Luneta. Tay, marami pa akong gagawin ngayon. Pero di ba half day ka lang naman ngayon? Kaya nga kita inabangan dyan sa gate nyo Pero may pupuntahan kasi ako ngayon, Tay. Ay naman kasi, bigla-bigla kayo. Kapag nagsabi naman ako sa'yo, hindi ka naman pwede. Kaya naisip ko sorpresahin na lang kita. Pero hindi magandang sorpresa to, Tay. Ganun ba? Opo, kasi marami akong gagawin ngayon At saka nakapagplano na ako ng mga makakasama. Yung mga kaklase mo ba yan? Opo. Pwede ba bago ako umalis maipakilala mo naman ako sa kanila? Ano kasi, Tay? Mamaya pa kami magkikita-kita. Anong oras? Basta po. Hindi ko alam. Di baka naman pwedeng makapagmerienda man lang muna tayo. Libre ko anak. Kahit dyan lang may nakita kasi ako na malapit na kainan dyan kanina. Mukha namang mura at masarap. Hindi na po, Tay. Nakapangako na ako nakakain kasama ng mga kaklase ko Ganun ba? Baka naman pwedeng kahit kape na lang. Sa bahay na lang pag-uwi ko. Pero baka mamaya kasi gabihin ka na naman ng uwi Susubukan ko pong agahan. Sige, basta. Uuwi ka na maaga, ha? Bibili ako ng pansit at... Hindi na, Tay. Huwag na kayo mag-abala. Itago nyo na lang yung pera na ipangbibili nyo sana dyan sa pansit na yan. Pero anak... Tay, wag na po. Birthday mo kasi anak Ano naman po kung birthday ko? Matanda na ako para sa selebrasyon, Tay. Pero yun ang tradisyon natin. Dati yun nung bata pa ako, hindi na ngayon. Ayoko na ng pansit, Tay. Ano bang gusto mong bago at yun ang bibilhin ko? Lasagna, mamahaling kape at maraming premium donuts. Lasagna? Ano ba yun anak? Saan ba nakakabili nun at baka makahabol pa ako? Ay, Tay, hindi nyo po kayang bilhin yon. Huwag nyo nang ipilit. Umuwi na kayo bago pa dumating yung mga kaibigan ko. Sige anak. Ingat po. Anak? Ano? Maligayang kaarawan. Aminado akong nakaramdam ako ng konsensya nang pagtabuyan ko si tatay, lalo na sa parte na halos maliitin ko ito sa pansit na gusto niyang ihanda para sa akin. Pero winaglit ko sa isipan ko ang pangyayaring yon dahil ayokong mabad mood. Birthday ko, dapat ay masaya ako. At alam kong magiging masaya ako sa piling ng mga kaibigan ko at hindi kay tatay na sobrang kulit at tigas ng ulo. Marami na akong plano sa araw na yon at ni isang oras ay wala sa plano ko na makasama si tatay. Alam ko naman na maiintindihan niya. Siya naman ang nagsabi na marami na ang pagbabago dahil dalaga na ako. At alam kong tatanggapin na lang niya yon. Papadudot kung saan kami nagpunta. Gamit ang perang pang tuition ko sana, pero nagawa kong gastusin para sa panlilibre ko sa mga kaibigan ko. Inutang pa ng tatay yon sa kakilala niya at sa lending na nilapitan niya para lang maihabol dahil pinagmamadali ko siya sa tuition na hindi ko naman pala ibabayad.
Ewan ko kung saan ako kukuha ng ipagpapalit ko sa perang yon. Bahala na. Magsisinungaling na lang ulit ako kay tatay na kunwari ay may babayaran ako. Bahala na, basta ang importante ay maging masaya ang mga kaibigan ko at hindi sila magdududa na wala akong pera. Ang sinabi ko kay tatay na uuwi ako ng maaga ay hindi ko ginawa. Madaling araw na kaming natapos sa pagkaklab at kung hindi pa sumuko sa alak, ang mga kasamahan ko ay hindi pa sana ako uuwi. Nang makarating ako sa bahay ay dahan-dahan akong papasok sana sa kwarto para hindi na marinig ni tatay, pero nagulat ako nang magbukas ang pintuan ng kwarto niya. Mukhang hindi naman kakabangon lang. Halatang hinintay ako at base sa kanyang itsura, alam kong galit ito. Alam kong masama ang loob nito sa paghihintay sa pangako na uuwi ako ng maaga. Pero hindi ko naman ginawa. Bakit ngayon ka lang? Nakalimutan ko yung oras. Po, May orasan ka naman. hindi na po ata gumagana eh. Ang cellphone mo meron din yan. Hindi ko po tinignan yung cellphone ko kanina. Pero kapag andito ka sa bahay, halos dumikit na ang mga mata mo sa cellphone mo. Masyado lang ako nag-enjoy sa usapan namin ng mga kaibigan ko, Tay. Mukhang na-enjoy mo nga rin ang alak at yosi eh. Parang kayo, Tay. Na-enjoy nyo rin ang yosi, di ba? At ngayon sumasagot ka na. Bakit bawal po ba? Hindi mo kailangang mamiloso po. Hindi ka naman ganyan dati ah. Di naman po talaga. Lahat naman ng tao nagbabago. Pero hindi ko lang inaasahan na magiging sobrang pagbabago mo. Tanggapin mo na lang, Tay, na hindi na akong neneng anak nyo na nauuto nyo, na lagi na lang nakakapit sa damit nyo. Dalaga na ako, Tay. Ano ba? Pero anak pa rin kita. Hayaan nyo na lang akong gawin ang gusto ko. Matanda na ako. Alam ko lang dapat kong gawin. At matanda na rin ako. Di ko na alam ang gagawin sa'yo. Ano na naman pong kadramahan to, Tay? Baka pwedeng bukas na lang natin pag-usapan kasi pagod na ako. Ako rin, anak. Pagod na. Pagod na naintindihin ka. Pagod na akong tangulan ng tango sa mga gusto mong gawin. Kahit nasasaktan na ako. Tay naman. Parang hindi na ikaw yung Alina na nakilala ko. Parang di na ikaw yung anak ko. Kasi nga po, Tay. Oo, alam kong matanda ka na. At matanda na rin ako. Matandang matanda na. At di ko na alam kung hanggang kailan ako dito sa mundo, pero nararamdaman paalam ako kapag aalis na ako sa mundong to. At gagawin ko na ngayon. Ay, naku, Tay. Tulog nyo na yan at itutulog ko na rin to. Bukas wala na yung kadramahan na yan. Sige na po. Good night, Tay. Paalam, anak. Ay, naku, ang tatay talaga. Masyadong napasarap ang tulog ko at late na akong nagising. Hindi na ako nakapasok pa sa unang 2 klase ko nung araw na yon. Ano ba naman si tatay? Hindi man lang ako ginising. Alam kong may tampo pa siya mula sa kagabing pag-uusap namin, pero yung hindi ako gisingin, alam naman niya ang schedule ko. Malamang ay nakaalis na rin ito dahil araw ng pasada niya sa ngayon. Nagkape lang ako noon habang panay ang text sa mga kaibigan ko. Tawang-tawa ako sa pag-text noon dahil inaalala ko ang mga pangyayari kagabi. Isa-isa ko rin nireplyan sa Facebook ang mga nagpaabot ng pagbati sa akin. Nang makontento na ako ay saka na ako tumayo sa pagkakaupo ko at naghanda na ng ipangpapaligo ko. Nagmamadali ako dahil may usapan pa kami ng isa kong kaibigan na magkakape bago ang sumunod naming klase. May irereto raw kasi ito sa akin. Nang matapos ako ay diretso na akong lumabas at hinayaan na ang mga kalat ko. Lilinisin naman yun ni tatay pag uwi niya, pero hindi nangyari yon. Dahil pagka uwi ko ay ganun pa rin ang bahay kung paano ko yon iniwan. Mukhang hindi pa umuuwi si tatay. Baka nakipag-inuman ito o may ginawang ibang trabaho.
Naiinis nga ako kasi kung kailan gusto kong kumain ay saka naman walang pagkain. Napilitan tuloy akong magsaing at bumili ng dilata sa labas. Bahala na si tatay sa ulam niya. Kasya lang ang isang dilata na ito para sa akin. Hindi pa rin ako naglinis noon. Hahayaan kong si tatay ang gumawa noon. Sanay naman siya sa paglilinis. Hindi naman kasi niya ako tinuruang maglinis kahit noong bata pa ako. Kaya bahala siya dyan. Kasalanan naman niya. Siya na ang maglinis, total ay siya naman talaga ang gumawa noon. Nang matapos akong kumain ay nagkape muna ako at tumambay sa sala habang nagsa-cellphone. Maya-maya pa ay may kumatok. Pinagbuksan ko yon at nakita kong si Mang Manolo, ang driver na kahalili ni tatay. Tinatanong nito kung nandun ba si tatay at ang sabi ko ay wala na masada. Pero ang sabi ni Mang Manolo ay wala daw. Namroblema ang amo nila dahil hindi man lang nagpaalam si tatay na hindi siya makakapasok. Kaya wala tuloy na masada sa isang jeep. Nagtataka ako dahil wala naman akong maisip na ibang pinuntahan ito. Bahay at trabaho lang ito. Nang magpaalam na si Mang Manolo, ay saka ako bumalik sa pagsa-cellphone. Uuwi rin naman si tatay, baka nga nakipag-inuman lang ito sa sama ng loob sa akin. O baka nasa isang trabaho niya. Hihintayin ko na lang siya pero napagod na ako sa paghihintay dahil 11:00 na ng gabi ay wala pa rin siya. Sa mga ganong oras madalas ay nasa bahay na si tatay. Kinakabahan na ako. Iba na ang pakiramdam ko. Hindi ko naman siya makontak dahil wala nga itong cellphone. Kaya't naman pumasok ako sa kwarto niya para mag-check kung nag-iwan ba ito ng sulat at ng bilin niya sa akin. Pero imbes na sulat niya ang makita ko ay nakita ko siya. Andun siya at kahit sa malayo ay alam kong wala na itong buhay pa. Hindi ako makagalaw noon, Papa Dudut. Pinilit kong kuskusin pa ang aking mga mata sa pag-asa na namamalikmata lamang ako o kaya isang panaginip lang yon. Si tatay nakahiga sa kama at hindi na humihinga. Unti-unti ay lumapit ako para kumpirmahin kung totoo ba ang nakikita ko at nang yakapin ko siya, ay naramdaman ko, Papa Dudut, ang malamig niyang katawan. Doon ako napaiyak. Doon ako nakaramdam ng paninikip ng dibdib ko dahil yun na ang araw na tinutuon ng tatay ko, ang sinasabi niyang pagpapaalam sa mundong ito. Yun na ang araw ng pagtupad ng kanyang pangako. 10 taon na mula noong namatay si tatay ay hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang araw kung kailan siya nagpaalam. Hindi ko pa rin nakakalimutan ang katawan niyang nanlalamig habang yakap-yakap ko siya. Dahil yun ang araw na naramdaman ko na mag-isa na lamang ako sa mundong ito. Halong lungkot at pagsisisi ang naramdaman ko noon. Mas nangibabaw ang pagsisisi. Pagsisisi na hinayaan ko mawala siya sa mundong ito, na hindi man lang nagpapasalamat sa tripleng pagmamahal at sakripisyo niya para lang mapaganda ang buhay ko. Pagsisisi dahil hindi ko man lang naiparamdam sa kanyang muli ang pagmamahal ko na huli niyang naramdaman noong musmus pa lamang ako. Yung musmus na panay ang kapit sa kanya, yung musmus na parang hindi mabubuhay nang wala siya. Yung musmos na laging nagkukwento sa mga pangarap niya sa buhay nilang ama. At yung musmos na kahit walang kwentang bagay ay isusumbong niya, maipagtanggol lamang siya. Sa loob ng 10 taon na pagkawala ni tatay, pakiramdam ko talaga ay naging mag-isa na ako. Oo, napapaligiran ako ng mga taong nakilala ko sa kolehiyo at sa trabaho. Pero iba pa rin pala ang pakiramdam na mapaligiran ka mismo ng magulang mo. Na higit kanino man, nakakakilala sa iyo ng totoo. Wala na yung isang tao na umuunawa sa mga pagkukulang ko. Yung isang tao na nagagawa kong pagsabihan ng lahat
at hindi ipaparamdam sa akin na walang kwenta ang mga sinasabi ko. Wala na ang tatay ko. Hanggang sa ngayon ay sinusubukan ko pa rin mamuhay nang wala siya. Alam kong matagal na ang panahong wala siya sa mundong ito pero mas mahaba pa rin ang panahong nasanay akong kasama siya. At hindi ko alam kung masasanay pa ba ako na wala na siya. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking kwento o ng aming kwento ng tatay ko. Sana sa lahat ng mga nakikinig ngayon at kapiling pa ang kanilang mga magulang, huwag niyo sanang iparamdam sa kanila na hindi sila mahalaga. Magbigay sana kayo ng oras habang maaga pa dahil hindi biro ang pagsisisi kapag wala na sila at wala ka nang magagawa pa. Ang inyong kabarangay forever, Alina. Hanggat nandyan pa sila, iparamdam mong mahalaga sila. Kaibigan man yan, kapatid, katrabaho, o higit sa lahat ay ang mga magulang mo. Sabihin mo ng paulit-ulit kapuso kung gaano ka kaswerte na nandyan pa sila sa piling mo. Nahahawakan, nayayakap at nahahalikan. Mahalin mo sila na para bang araw-araw ay may posibilidad na mawala sila. Araw-araw mong piliin na bigyan sila ng oras tulad ng pagbibigay oras mo sa mga bagay na gusto mong gawin. Araw-araw mong gawin yon. Alina, alam kong hindi biro ang pinagdadaanan mo at alam kong kahit na anong mangyari ay walang makakawala ng sakit na nararamdaman mo. Nawalan ka ng magulang at ang sakit na yon ay dadalhin mo kahit saan. Pero pwedeng gumaan yan oras na matanggap mo ang katotohanan na wala na siya. Wala na ang pisikal niyang katawan sa mundong ito. Pero para mapagaan ang nararamdaman mo, andyan lang ang tatay mo. Nakapaligid sa iyo at patuloy pa rin ang paggabay sa iyo at kahit anong oras ka magsumbong sa kanya, sa mga nararamdaman mo, andyan lang siya at makikinig sa iyo. Hindi na siya sasagot tulad ng dati. Hindi ka na niya mayayakap tulad ng dati pero kaya pa rin niyang makinig. Andyan pa rin ang tatay mo handang makinig sa bawat pagsusumbong mo. Hanggang sa muli mga kapuso, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever.